Sino ang kumabog at sino ang naligwak sa aking weekly top 5? Hello, Prowelas! Mabuhay! This is Giselle Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming po salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Giselle Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking video. Ngayon, ilalabas ko na ang aking weekly top 5 as of April 6. O, diba? As of April 6, eto na. Grabe. Nagbago talaga ang weekly top 5. After kong ma-meet, makilala ang mga girls kung sino nga ba ang deserve sa top 5 ng bonggang-bongga. At last week, ang aking number 1 ay si Taguig. Number 2 ko si Quezon Province. Number 3 ko si... Sino ba yung number 3 ko? Chelsea Fernandez. I know. Yes, Chelsea Fernandez. Number 4 ko si Laguna, and number 5 ko si Siniloan Laguna, or nagkapalit lang, hindi ko na matandaan, basta tingnan na lang ninyo, basta ganon. So ngayon ang aking weekly top 5 ay Rigodon ang nangyari. Rigodon ang nangyari sa eksena, at malalaman din ninyo kung sa huli sa aking vlog, malalaman din ninyo kung sino ang number 6 to number 10. Ayan. So, number 5 sa aking listahan, Cebu City, Gabby Carvalho. Napagaganda ng personality. Isa siya sa mga girls na talagang all out at saka genuine and beautiful in person. Isa siya sa mga girls na talagang gusto kong ma-meet at hindi ako na-disappoint ng bonggang-bongga sa kanya. Ipinakita niya sa akin talaga yung na-deserve niya talaga umabot sa aking top 5, si Cebu City. Nice personality. Nakakasigurado na ako this time na kakabog siya sa Miss Universe Philippines, at flag bearer talaga siya ng Visayas region. O, diba? Number 5 sa aking listahan, Cebu City. Number 4 sa aking listahan, Pasay. Amanda Russo. O, diba? Hindi ako na-disappoint sa kanya. Very nice girl. Very talkative. O, diba? Diba? Isa siya sa mga genuine and very cool, very kind na girls, at ang ganda-ganda niya in person. Promise. Hindi niya na kailangang umarte o umaura na umaura. Ganon. Tingnan mo lang siya kahit wala siyang ginagawa. Stand out. So, marami pa ako nakikitang pwede niyang i-improve. Ang kanyang pasarela, pwede niya i-improve. Okay siya pag nakaharap, pero pag nakatagilid, parang naiiwan yung mga paa. And hopefully, na naririnig ako ng team ni Pasay na ganun niya. Train pa ng pasarela para lalong bumongga. Kasi, hindi natin alam. Baka siya pala ang susunod ng Miss Universe Philippines, kasi ang laki-laki talaga ng potential. Ang laki-laki niya. At saka yung sinasabi ninyo kung ano-ano about Pasay, hindi yan totoo, kasi babae talaga siya in person. At isa sa mga girls na may abs sa competition. Diba? So, watch out na lang sa kanya. Kasi ako, na-surprise din ako sa ipinakita niya, at na-surprise din ako kung gaano siya in person. Next, number 3 sa aking listahan. Paangat na siya ng paangat. Laguna, Eloisa Haod. One of the girl na hindi ko masyadong nakasalamuha, pero nung nakita ko siya, super stand out. Actually, nag-usap naman kami siguro mga 5 minutes. 5 minutes talaga. Mga ganun lang. Hindi naman siguro 5 minutes. Parang feeling ko lang matagal na. Pero marami din naman kami pinag-usapan. At saka isa siya sa mga natuwa na binigyan ko siya ng keychain, si Eloisa. Tapos, maganda siya in person. Super beautiful. Super stand out. Stunning ang beauty.
parang nasa top 5 na rin siya talaga. Parang ipinasok na rin niya yung sarili niya sa top 5. Pag ganun kasi yung mga aura ng mga girls, tapos yung ano ba yun, yung tindig at saka yung charisma, talaga lang namang hindi mo pwedeng ipagkakaila na front runner at saka kabugera etong si Laguna. Ayan, kaya so far as of April 6, number 3 na sa akin. Number 3 na siya sa aking listahan. Before i-announce ko ang aking number 2 at number 1, ito muna ang number 6 to number 10. Please watch this. Okay, ito na ang aking top 2. Ang my number 2 sa aking listahan, oh my God. Kagabi, siya ang may pinakamagandang hair and makeup. Siya ang kumabog sa competition when it comes to face value. Sa ayos lang sa Aqua swimsuit show, Taguig, Maria Katrina Ligado at my number 2, iba talaga siya. Iba yung aura, iba yung dating. Isa siya sa, kung hindi man siya mananalong Miss Friendship at Miss Congeniality, ay si Nae Cavite. Pero isa siya sa mga sa mga politician. 'Di ba? May mga kandidatang ganoon, parang friend lahat, kinakausap lahat. Isa siya sa mga nice and bubbly girls sa competition at nakakatuwa ang kanyang personality. I love it! So, number 2 sa aking listahan, Maria Katrina Ligado ng Taguig. And, my number 1 sa aking listahan, balik sa number 1 after 2 weeks na nalaglag, Maria Atisa Manalo ng Quezon Province. Pinatunayan niya sa akin na kagabi na, at pinatunayan niya sa 2 days ko dito sa Boracay na she deserved na ibalik siya sa number 1 sa aking weekly top 5. At pinatunayan niya ng bonggang-bongga yun. Mas relax, mas masaya, mas toned down, mas atisa, mas authentic. So, ano pa nga bang hahanapin? Ayoko nang masyadong drama. Pag si Atisa, mukha pa lang niya, yun na yung panlaban niya eh. So, ayoko nang masyadong drama when it comes sa performance. That's why na, ang saya-saya na nakikita ko yung Atisa na ipinapakita na the real Atisa Manalo. Hindi yung kung sino man ang pinipeg ng mga beauty queen. Ayoko talaga nun, yung nagpipeg siya ng ibang beauty queen. Pag ipinakita na the real Atisa Manalo, I love it. At natuwa ako kasi nung nag-usap kami talaga, yun naman talaga yung yung balak niya, yung ipakita yung totoong Atisa Manalo. Kasi nga, dapat i-enjoy na lang to kasi na-hurt talaga daw siya last year sa nangyari. Pero, syempre, laban lang, o diba? So, this time, ipapakita niya na at wala na siya, hindi na siya nag-iisip. I-enjoy na lang niya yung moment. At natuwa naman ako at yun yung mindset niya. O, diba? Number 1 sa akin listahan, Quezon Province, Maria Atisa Manalo. Kayo guys, anong masasabi ninyo na bumalik na sa number 1 si Atisa, nalaglag si Taguig sa number 2, si Laguna paangat na ng paangat, si Pasay ay nasa top 5 na at saka balik na naman uli si Cebu City sa aking top 5. Kayo, comment down below, review and analysis, views and opinion ninyo at saka mga violent reaction ninyo, comment down below lang kayo sa aking weekly top 5. There you go, maraming salamat. Thank you so much dito sa Aqua Boracay. O, diba? Feeling. Thank you so much kay Arpen. Thank you so much kay Sir Michael Santuason. Thank you so much kay kay Ninong Perfecto Insun Jr. And everybody na nag-support at nagmahal sa akin sa aking Aqua Boracay trip para mapanood ang swimsuit competition. I love you all guys and God bless you all. Sa lahat po ng nanonood sa akin dito at nag-aabang sa mga chismis ko, sa lahat po ng laging nagsusuper chat at super sticker sa akin, sa lahat po ng nagda-like, sa lahat po ng nanonood kahit madaling araw, maraming pong salamat. From the bottom of my heart. Sa mga team abroad, sa mga team Pilipinas, don't skip ads na lang guys para makatulong naman na sa aking algorithm. Oo, at saka sa aking revenue, nakakaloka kasi. So, share din nyo yung mga ganitong mga update and upload ko. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama ko dito sa Aqua Boracay. Ang saya-saya. O, diba? Thank you, everyone. And this is Gaisel Ortega. Abangan ninyo ang aking weekly top 5 next week kung
May pagbabago ba? So, I'm so excited sa susunod na activities ng Miss Universe Philippines. Ano kaya yun? Alam ko kaya. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. Paalam!